Etong siguradong magwawarla ho ito. Ha? Siguradong sigurado. Handa na ba kayo? O isa naman masagabong palakpakan sa pinaka-bitter kay Pastor Kibuloy. Yung mga nanonood. Marami pong salamat. Tingnan nyo kung binato o nilapag lang niya. Gagawin mo pang tanga yung mga nanonood? Okay po. Alright. Maraming salamat po, Pastor. Nagpaalam ka pa, yun ang palusot mo. Mike Abe, ito yung binato mo. Ginanon mo dito sa SM. Hindi ka ba nahihiya? Ang ganda-ganda nito, binato-bato mo ng ganyan. Basta-basta. Wala kang manners? Uy! Ay, ito. Maganda to. Ito, ha. May paririnig ako sa inyo. Alam niyo yung sinasabi ni... Ay, anong oras na ba? Okay lang ba tayo mag-extend ng mga 3 oras? Sige na nga, extend na nga tayo kahit konti kasi mga susunod na araw, parang wala ako eh. Anyway, ito na nga. Pag-usapan natin ng konti. Kasi alam niyo yung sinasabing rendition? Ha? Yung sinasabi ni Pastor Kibuloy. Kasi isa yan sa mga tinanong ko at pinilit ko sa kanya. Alam niyo na nandun kami, sabi ko sa kanya, alam mo Pastor, maganda siguro pakulong ka. Ang gago ko rin ano. Alam mo kasi ako yung tipo ng taong pag may naisip, pag hindi ko nasabi, hindi ako mapakali. Kaya nga alam mo, gusto ko na umuwi nun eh. Kasi ang tagal namin mula alas 9 hanggang alas 3 ng umaga. Kumakain lang kami. As in, kumakain lang, nagkikwentuhan lang, tanong-tanungan. Gusto ko na umuwi kasi alam ko yung bibig ko pasmado. Diba? So nung bandang sabi ko na, tanungin ko na nga to, bakit ayaw nyo umaten ng Senate? Nang pakulong kayo, anyway, makakalabas din naman kayo. Mas maganda nga yung magpakulong kayo eh. Alam mo, minsan na kulang na lang dun eh. Naiisip ko, hindi kaya ako pauwiin na lang dito. Umuwi ka na nga! May tinanong ko yun. Alam mo, sagot niya sa akin, kasi may nalaman kami na pagdating dun sa Senate, kaya ako pinipilit at dinidiktahan kahit yung ibang mga media ay meron ng deal na naganap na ipapalit na ako kapalit. Ibig sabihin, after the Senate, diretso ako sa contempt. After contempt, ibibigay na ako sa FBI o ibibigay na ako sa CIA para dalhin sa Amerika. Sabi ko, unang kinontra ko kagad. Sabi ko, bakit naman kayo gusto ng Amerika? Hanggang in-explain niya sa akin, yung iba kasi medyo medyo private na. Baka mamaya matanggal pa US visa ko. Ang madaling salita, may interes sa kanya ang Amerika. Nung unang inaano ko yun, iniisip ko, totoo kaya na buong Amerika magkakaroon ng interes sa kanya? Hanggang in-explain niya yun. Kasi nga ho, malapit ng eleksyon. Tandaan yan. Anong meron si Pastor na pwedeng mangyari? One, madami siyang pera. Totoo naman yun eh. Aminin na ho natin, maraming pera ho ang church nila, kahit sa Amerika ho. Sa katunayan, dito ko nga napagtanto na bakit maraming pera ang church nila kasi they were so organized. Tapos isipin mo kung lahat sa kanila ho kailangan dumaan sa training na nagbebenta. Ang laki ho nun, kahit sa Amerika. Mantakin mo yun. Ang laki talaga. Pangalawa, meron silang crowd na Americans need it. Ibig sabihin, kailangan nyo sa eleksyon. Importante yun. That's why, kailangan sila ng Amerika. Tandaan ninyo, ang Amerika pakailimero sa lahat ng bagay. Alam naman ho natin yan eh. Gawain na ho nila yan, di ba? Joan Gonzales, pakailimero ho sila sa lahat ng bagay. At sabi niya nga, yung rendition na tinatawag. So, ito yung rendition. Pakinggan nyo ho ito ha.
Ito ho, galing sa Amerika ho ito. Isang organisasyon na nag-reveal kung ano ho ba ang nangyayari sa rendition at kung ito ho ba ay papaano ginagawa. Okay? Yung video hindi ko ipi-play. Yung picture lang, yung audio lang kasi para hindi ho tayo makopyright ha. Pakinggan nyo ho ito. Ayan. Ito ho yun. Understanding rendition and ACLU case. Ibig sabihin talaga nangyayari ito. Ito yung paliwanag ng attorney. Ay, sorry. Hindi naman yan. Hindi. Ito. The Extraordinary Rendition Program is run primarily by CIA, but they operate hand in hand with foreign intelligence agencies, and they also, as we have uncovered, operate with the assistance of certain US-based corporations which own and operate the aircraft. Eto sinasabi, ang naggaganyan daw, yung nagre-rendition, ibig sabihin niyan yan yung extra, or sa ibang mga pag i-google nyo, sa iba ang tawag dyan extraordinary. Bakit? Kasi nga, hindi siya legal, pero ginagawa ng CIA. Sana walang nakikinig na CIA. Talagang kinukuha nila sa ibang bansa. They are cooperating with other countries using CIA, their operatives, and Americans or company ng mga Amerikano. Yun ang ginagamit nila to pull out yung mga certain people na gusto nilang kunin. The CIA operates in a black hole, and it can do whatever it feels necessary to get persons who it deems to be terror suspects to detention facilities. We've only sued one defendant, and that defendant is Jeppesen Dataplane. And Jeppesen Dataplane are a wholly owned subsidiary of the Boeing Aerospace Company. In this lawsuit, we allege that over a 4-year period, Jeppesen actively participated in the rendition program by supplying flight and logistical services to a total of 15 aircraft which were used by the CIA in the extraordinary rendition program. Binyam Mohammed is an Ethiopian citizen who has legal residence in the United Kingdom. He was rendered on 2 occasions, and on those 2 occasions, the CIA rendered him using the services of Jeppesen Dataplane. So Jeppesen Dataplane, what they did was arrange flight and logistical services to pick Mohammed up in Pakistan and then fly him to a detention facility in Morocco. So yan ho yung sinasabi ho ng patungkol dyan sa rendition. Pinaliwanag lang po natin kung ano yun. At talagang it really exists. Nag-i-exist po ang rendition sa ngayon. At yun yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na gagawin sa kanya pag siya sumipot sa pagdinig. Meron nga daw silang balita na may mga nakapaligid na nga hong CIA, kaya lang hindi malusob-lusob sa Davao. Dahil alam naman po natin ang Davao kung kaninong teritoryo yan. Kaya hirap po, alam nila. And kaya nga din, sinusubukan talagang pilayin si Pangulong Duterte because they know pag naupo si BP Sara Duterte, mawawala na naman sa kontrol o sa tali ng Amerika ang Pilipinas. Kasi kung papansinin niyo, we are preparing for a war. Yung mga taga-Batanes, ginawa na ho mga reservists. Yung patuloy na propaganda ng Amerika sa Pilipinas na kesyo inaatake na tayo ng China, tuloy-tuloy na eh. Eto na, we are preparing for a war. What's happening with SMNI? Clarissa, maraming salamat po, Magudayo. It's just part of the grand plan ng Amerika sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. Kaya ako nung in-explain nga nito nila ni Pangulong Duterte at ni Pastor Kibuloy, now I understand why we were there.
Hindi lalabas sa media ito eh. Tandaan ninyo, hawak ng Amerika ang media natin at ng gobyernong ito. Isipin nyo to na mabuti ha. Si Pangulong Marcos ang nagsabi bago siya maging presidente na makakagulo lang ang pagpasok ng Amerika. But after pumunta ni Pangulong Marcos sa Amerika, everything nagbago na ang tono. Why? Tandaan ninyo that the money of the Marcoses are frozen in America. So, di ba? Lagi nga natin sinasabi, bakit pabalik-balik siya sa Amerika? What's the deal? Bakit nagbago ang tono? We do not know. Tapos, SMNI din, sa himpapawid ng TV, diyan lumalabas yung mga kasinungalingan ng Amerika. Kagagawan ito ni Sas eh. Because of that, they have to shut down SMNI. Isa yan sa dahilan. Kaya naniniwala ako na isa yan sa target kung bakit binabanatan si Pastor Kibuloy. As a matter of fact, tinanong ko pa nga yung warrant na nung warrant sa US. Alam mo, sila ngang atat na gusto na nila mag-hearing sa Amerika. Bakit dinidelay ng dinidelay? Because they know itong nagpo-prosecute sa kanila sa Amerika, they know mahina yung cases. Sorry I cannot discuss the cases, pero diniscuss sa amin eh. Nung diniscuss sa amin, nagulat talaga ako. Ganun. In-explain sa amin with all the documents na ganito yung nangyayari sa Amerika. Eto mga to, bakit sinungaling? These are the evidence. Sinabi, ginahasa daw sa ganitong lugar. Hindi ko na pwedeng sabihin pasensya na po kasi part 2 ito ng defense ni Pastor Kibuloy. Sinabi sa amin off the record to. Basta may mga sinabi, kasi tandaan ninyo, iba sa Amerika, pag ikaw nagsinungaling ka doon, perjury yun. At yung perjury na yun, may kasamang kulong yun at matinding penalty. Matinding fine, ika nga. Kaya nga nung sinabi nga ng abogado ni Kibuloy, yari sila dito. Kasi nakita na nila lahat ng kasinungalingan at pinresinta sa amin yung dokumento. Pag presinta sa amin, eto yung mga kasinungalingan na sinabi saan. Tandaan ninyo, lahat doon dokumentado eh. Dito daw ginahasa. Paano mo mapapatunayan na nagpunta dyan? Diba? Iba ang tatak ng mo. Ganun katindi ho yun. So ano ang punto ko dito? Alam nyo, wala talaga sa case eh. It's really para lang mawala sa eksena si Kibuloy at SMNI. Yun ang dahilan kung bakit inilipat ang lahat ng pagmamay-ari, yung administration ng pera ni Kibuloy kay Duterte. You understand? Kasi nagtaka nga din ako eh. Pwede ko ba sabihin to? Sandali, iniisip ko lang May sinabi kasi kung bakit ganun eh. Wag na. Basta ganito. Pilit kasing inaagaw yung lahat ng property ni Pastor Kibuloy na nasa pangalan niya. Kaya nga, inilipat lahat kay Pangulong Duterte. This time, tingnan nyo, yung hit mawawala kay Kibuloy unti-unti. Bakit? Kahit ma-corner na nila to si Pastor Kibuloy, hindi na nila pwedeng kunin lahat ng gamit niya. Tandaan nyo, ginawa yan noong panahon ng mga Aquino, noong panahon na sinikwester lahat ng pagmamay-ari ng mga Marcoses, kuno. So, yun ang punto dito na matindi.
Matindi hong ano yun yan. Kaya nga, eto alam mo, etong mga sa Senate at saka sa Congress, one, nagpapakit lang yan si Ontiveros. Sigurado ako. Re-electionist Sa Kamara naman, utos lang yan nung pinuno nila. Kasi nga, ang SMNI, number 1 kontrabida rin kay Tambaluslos at number 1 supporter ni BP Sara Duterte, kaya gusto nilang tanggalin itong SMNI at si Pastor Kibuloy. Pero lahat yan, tingnan nyo, unti-unti na mawawala yan. Eventually, magsasawa din sila. Bakit? Magaling. Sorry magaling ang mga abogado ni Pastor Kibuloy. Magaling din si Pastor Kibuloy, mautak din. Kaya nga tingnan nyo. Feeling ko hindi mapapa-aresto feeling ko lang naman ito. Kaya nga dinaanan nila sa korte. Inakyat na nila sa korte yung pagpapa-aresto kay Kibuloy. Kasi I think, definitely by tomorrow, hindi makakakumpleto ng signature si Robin Padilla. Okay? Pero, bakit niya ginawa yon? Ginawa ni Robin yon so that malaman kung sino talaga ang mga kakampi ni Pangulong Duterte. Kasi alam naman ng lahat, this is not a fight of Kibuloy. This is a fight of PRRD and this government. Ngayon, alam na ngayon kung sino sa Senado ang talagang tunay na kaalyado ni Pangulong Duterte. Okay? Boy, tomorrow, for sure, hindi yan makukumpleto. Himala na lang kung makumpleto yun. Okay? Pero, tingnan nyo to. Sigurado, ako sa tingin ko talaga, babalik ta rin ng Supreme Court yung decision. I think, this is just my opinion hindi ko kayo pinangungunahan Supreme Court. Kasi nga po, meron ng kaso si Kibuloy. So what's the essence na i-discuss yung case sa Senate? Di ba? Maniwala ko kayo sa akin. Ang saya nito. Kaya ka! Sana, pumunta kayo bukas. Makautos ka, pumunta. Suportahan nyo po yan. Pagdating nyo doon, sabihin nyo, pinapunta kayo ng mga banateros kayo. Ganon. Hindi, alam mo, ito naisip ko din yan. So may bumagsak, kaya ayun, huli na. Oo. Hindi, alam mo, ito etong mga nangyayari na to, na-shake si Pangulong Duterte, yung mga kanya supporter. Nalaman talaga kung sino yung kanya at sino yung hindi kanya. JB Kagisano Vlog, salamat po. Bokos, bakit si Bato Tolinti? Hindi sila parte ng komite. Okay po? JB, para lang malinaw bakit nyo, kasi marami yung nagki-question kay Bato at kay Tolentino. Hindi sila part ng komite. Hindi sila allowed pumirma o hindi pumirma. Yung part lang po ng committee na yon. Sige na, maraming salamat po. Kinalimutan. Sasagutin ko pa ba yung ano? Ay, nako. Sagutin ko na nga. Umalis na ata kayo Ito na, sagutin ko na. Pwede ko ba sagutin yun? Dali, iniisip ko lang. Easy. Basta ganito. Ito lang ang masasagot ko sa inyo, Basta ang sagot ni Pangulong Duterte, June 1. Yun lang. Sabi nga, everything is a perfect timing. Ang English yan, ayop.
Hayop na English yan! Hindi, yun lang. Hindi ko kasi pwedeng i-details kung bakit. Basta, sabi lang niya, ay, July ata. Tama, July. Hindi June 1. Sorry. July. July 1. Basta ganito lang. Kailangan niyang huminay-hinay muna. Dahil masyadong umapoy, kailangan huminay-hinay muna. Dahil ang lahat ng bagay ay merong perfect timing. Okay? As a matter of fact, napag-usapan nga namin doon. Pwede ko kaya ikwento to? Sige na nga. Huwag ko kayo magagalit ha, yung mga taong nandun, kung ikikwento ko to. Huwag kayo magalit. Pasmado lang talaga bibig ko. Baka hindi na ako imbitaan. Basta ganito lang huya mga kababayan. Dalawa lang naman ang faktor kung paano magkaroon ng matindihong mapayapang revolusyon. Ika nga. Dalawa lang. Actually, naikwento ko na sa inyo ito eh. Dalawa na lang ang kulang. Yung mga taong hinahihirapan na, nandyan na yan. Number ng tao, nandyan na yan. Konting ano na lang. Pero ang kulang ay ang sabi nga galaw ng militar at ang mangunguna. Yun na lang ang kulang. The next performance will start momentarily.